Ang lalaking ito ay dating nagtatrabaho sa isang pabrika ng atsara, pumapatay ng mga daga dahil binabayaran siya sa pagpatay sa mga ito. Isang araw, nakakita ang lalaki ng napakaraming daga na papalapit sa kanya. Sa pagpatay ng napakaraming daga ng sabay-sabay, maaari siyang kumita ng malaking pera. Ngunit bigla siyang nawalan ng balanse at nahulog sa isang malaking lalagyan ng atsara. Gayunpaman, walang sino man sa mga manggagawang nakatayo sa malapit ang nakakita sa kanyang pagkahulog at ang malaking lalagyan ay isinara ng mahigpit sa kung anong dahilan. Ang pabrika ng atsara ay permanenteng ipinasara. 80 taon pagkaraan, 2 bata ang pumasok sa inabandonang pabrika. Pagkabukas nila ng takip ng lalagyan, ang lalaking nahulog doon 80 taon na ang nakakaraan ay biglang nabuhay muli. Nang makita siya, natakot ang 2 bata at tumakbo palayo. Lumabas ang lalaki at nakita niyang lubusang nagbago ang mundo at wala ng miyembro ng kanyang pamilya ang buhay. Pagkatapos nito, pumunta ang lalaki sa isang tindahan at kumuha ng ilang pipino dahil natutunan niya ang paggawa ng atsara habang nagtatrabaho sa pabrika. Ngunit wala siyang pera para bilhin ang mga ito. Kaya iniwan niya ang mga pipino at sinimulang halongkatin ang basurahan para sa mga kapakipakinabang na bagay. Sa panahong ito, nakakita siya ng ilang bulok na pipino at asin sa basurahan. Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay nakakita siya ng trolley. At gamit ito, ginawa niya ang sarili niyang kariton dahil gusto niyang muling magsimulang magbenta ng atsara. Bumalik siya sa tambakan ng basura kung saan nakakita siya ng ilang walang lamang garapon. Pinuno niya ang mga ito ng pipino at asin at naghintay ng ulan. Pagkaulan, handa na ang masasarap niyang atsara. Isinakay niya ang mga ito sa kanyang kariton at lumabas upang magbenta. Nagustuhan ng mga mamimili ang atsara at nagsimula ang kanyang unang bentahan. Pero sabi ng lalaki, ibalik ang garapon kapag wala ng laman para mapunuan ko ulit ito ng atsara. Di nagtagal, naging napakabenta ng kanyang tindahan. Ngunit walang lisensya sa tindahan ng lalaki. Dahil dito, kinumpiska ang kanyang tindahan. Bilang resulta, malungkot na naupo ang lalaki sa tabi ng kalsada.